gugubat. Gitambog niya sa dagat ang mga karwahe ug ang mga sundalo sa hari sa Ehipto nangalumo sa pulang dagat, ang pinakamaayong mga opisyal sa hari. 5. Nangalumo sila sa lawom nga tubig, naunlod sila sa kinahiladman nga daw bato. Labihan gayud ang imong gahom, o Ginoo. Pinaagi niini gidugmok mo ang mga kaaway. 7. Sa imong pagkagamhanan, gilaglag mo ang mga mikontra kanimo. Gipatagamta mo kanila ang imong kasuko nga mipuo kanila nga daw mga dagami nga gisunog. Sa usa mo lang kapag huyop, napundok ang tubig, natigom ang dakong bulog sa tubig ug mibarog nga daw paril. Nimala ang yuta taliwala sa dagat. 9. Nagpasigarbo ang kaaway nga nagakanayon. Gukdon ko sila og dakpon. Bahinon ko ang ilang mga kabtangan ug tagbawon ko ang akong kaugalingon niini. Hulboton ko ang akong espada ug laglagon ko sila. 10. Apan sa usa mo lang kapag huyop, nalumos sila sa dagat. Naunlod sila sa kinahiladman nga daw tingga. Amen. 10, verse 10 lang ko to. Yes. Salamat sa pulong sa Ginoo. Thank you, Verse May. 11. Okay, verse Amen. 11. O Ginoo, kinsa sa mga Dios ang sama kanimo. Walay sama kanimo sa pagkabalaan o pagkagamhanan. Ikaw lang ang Dios nga nagahimo og katingalahang mga butang. Pinaagi sa imong gahom, gilamoy sa yuta ang among mga kaaway. Sa imong mapinadayonon nga gugma, tultulan mo ang mga tawo nga imong giluwas. Sa imong kusog, tultulan mo sila sa imong balaan nga puloy-anan. Madunggan kini sa mga nasud ug magkurog sila sa kahadlok. Makulbaan gayod ang mga Filistihanon. Ang mga pangulo sa Edom ug Moab magakurog sa kahadlok. Ug ang mga pangulo sa Kanaan daw malipong sa kahadlok. Oo, mga lisang gayud sila. Pinaagi sa imong pagkagamhanan, dili sila makalihok sama sa bato. Hangtod makalabay ang imong katawhan nga imong giluwas o Ginoo. Dadon mo ang imong katawhan sa imong yuta ug ipahimutan mo sila sa bukid nga imong gipanag-iyahan. Ang dapit nga gihimo mo nga imong pinuy-anan o Ginoo. Ang templo nga ikaw mismo ang naghimo. 18. Maghari ka o Ginoo sa walay katapusan. 19. Ang mga Israelinhon naglakaw sa malang yuta taliwala sa dagat. Apan, sa dihang milatas sa dagat, ang mga kabayo sa hari, ug ang iyang mga karwahe, ug mga tigkabayo, gibalik sa Ginoo ang tubig ug natabunan sila. Unya, si Miriam nga propeta ug igsuon ni Aaron, mikuhag tamborin ug gipangunahan ang mga babayi sa pagtamborin ug sa pagsayaw. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Weng. 21 to 27 si Gracilla. 21. Si Miriam miawit alang kanila. Awiti ang Ginoo kay mahimayaon ang iyang kadaugan. Gilimbuat niya sa dagat ang mga kabayo ug ang mga nagkabayo niini. Ang pait nga tubig. 22. Gikan sa dagat nga pula gidala ni Moses ang mga Israelita ngadto sa kamingawan sa Shur. Sulod sa 3 ka adlaw wala sila'y nakitang tubig. Unya miabot sila sa Mara, apan wala sila makainom sa tubig didto kay pait man kini kaayo. Busa ginganlan kini Mara. Nagmulo ang katawhan kang Moses ug nangutana, unsan may atong imnon? 25. Unya nagampo si Moses sa Ginoo ug ipakitaan siya sa Ginoo og kahoy. Giitsa ni Moses ang kahoy ngadto sa tubig ug nawala ang kapait sa tubig. Didto gihatagan sila sa Ginoo og kasuguan ug didto gisulayan usab niya sila. Miingon siya, kung naminaw gayud kamo kanako ang Ginoo nga inyong Dios ug buhaton ninyo ang giisip ko nga
matarong ug magtamod kamo sa akong mga sugo ug magtuman sa tanan kong ipabuhat kaninyo, dili ko kamo kastiguhon sa bisan unsang sakit nga akong ipahamtang sa mga Ehiptohanon. Ako ang Ginoo, maoy nag-ayo kaninyo. 27. Unya miabot sila sa Elim, diin may 12 katubod ug 70 kakahoyng palmera. Nagkampo sila didto daplin sa tubig. Amen. Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo. Thank you, Priscilla. Salamat sa mga pagbasa. May and Weng, before we start, mag-pray and dalaygon og mahigmayaon na mo nga Dios. Salamat sa imong pulong nga imong gihatag kanamo karon. It's a worship topic nga imong gihatag. It means praises sa imuha lang Ginoo. Salamat Lord sa imong mga pulong, ikaw mag-bendisyon niini, ikaw mag-sanctify ka namo Lord, that as we study your words na agid ang imong pulong magauban ug ang imong balang presensya mo'y maka-distract sa amo ang pag tuon karon nga gabi, and we rebuke all the forces of evil Ginoong Dios nga ma-burn gid sila Lord sa mga pulong nga among saysayon pagatun-an karon nga Ginoo karon nga gabi, and we pray na bisan pa man sa wala pa naka-join, we pray nga ikaw magpadala kanila dinhi aron sila sa makaambit sa pulong nga imong ihatag kanamo karon as I speak. Give me your heavenly wisdom Lord, and tagay ko og kanang maayo nga pagsabot sa imong pulong. Tanang pulong nga mogawas ako ang baba kanimo lamang gikan o Dios. Thank you. We honor you. We love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay, praise God. Salamat sa Ginoo. Exodus chapter 15 verses 1 to 27. So from verse 1 hangtod dinhi sa 18, makita nato diri that there's songs of Moses. Naapil pa pod si Miriam ani nga time. And makita nato na after ang chapter 14 magod, nag-cross na sila sa Red Sea. And the crossing of Red Sea was one of a kind. It's one of the greatest miracle I've ever heard or seen of all Israel. I mean of all Israelites, maski ang Egypt. Kaya nga naman ang gingon sa pulong sa Ginoo. Ni adtong adlaw ipakita gid niya sa mga katawhan sa mga Ehipto nga ang Ginoo nga gisimba sa mga Israelita mao gid ang Dios nga kanang kinahanglan kahadlukan. So mao gid to ang katuyuan sa Ginoo, mao to iyang purpose nga iyang gi-open ang cross, the Red Sea para maka-cross sila dito sa lugar, para makatawid sila, makatransfer sila going to the wilderness. And salamat sa Ginoo because that revelation na experience na tagamtaman sa mga Israelites, and kini nga mga panahon Moses and the Israelite, they sang song of worship. So sa ato ading mga kadaugan, nindot pod nga sa ato mga pag-ampuna apo tay pag-awit. Kay say magod labi na ng mga birthday parties, di man ko mo kuano, pero kay naampo na gihapon sa mga kaubanan nato nga naapagid ang mga kalipayon ng mga pag-awit kanang like a celebration, every celebration mga labi na sa mga Filipino culture, basic ay ng mga karaoke kanang mga kanta-kanta, basic ay na siya, mo na bitaw nga ang halos tanan sa mga Pilipino kanang kanta bitaw nga birit, very common na sa ato mo na ang talent gid sa Pinoy nga we are known for singers. Kaya nga naman daily basis na ang mga karaoke o kanta. We love to sing. And how much more pag naay celebration, pagpaka na ng mga karaokehan. Buntag panahan to na magtibok gabi, makadlawnan pagid na kay kuan lagi celebration. That's part of the celebration. Dili lang gid siguro nato ma-feel ang mga karaokehan kaning mga weddings o kanang mga namatayan. Pero actually, sa wedding pod grabe ang mga kanta. I remember last time tung nag-uli mi
nag-hire gid akong pinsan og band nga kanang sikat gid siya nga band sa Davao City, and nag-request siya og mga Christian song, pero of course itagaan po nila og freedom ang mga singers nga magpili po sila og sarili nilang mga songs. Pero naagi mga Christian songs nga ilag yung as per request. So all the time nga na ay from pag-step nimo sa kanang sulod sa venue, na ay mga classic song kanang bitong murag duyan-duyanon ka nga napag yung mga violin. So part na gina sa ato ang celebration. Naagid tay mga pag-awit. And how much more if we honor the Lord in our worship. Kana mag-awit ta sa Ginoo nga, Lord, salamat kinakapasar ko karon na ako'y na-receive nga kanang awit yun ba? Kay kaning ubang mga awit kalibutanon, di man mahimaya ang Ginoo ana. Ang atong silingan ang malipay ana maminaw kay nindot kaayo ang awit ng mga barkada. Pero ang Ginoo dili kay siya malipay kay wala man siya sa awit. Dili man siya ang gipasidunggan sa awit. Ang gipasidunggan sa awit ang mga hinigugma man, hinigugma, mga unsa-unsa pa to. Pero kung moawit ta para sa Ginoo, mga worship song, ang atong gipasidunggan ang Ginoo man. So that is honoring to Him. So why not? I-include nato ang ato ang mga pagpasalamat. Di lang kay magpasalamat ta, di lang kay mag-prayer ta og thanksgiving. I-include nato nga mag-awit pud ta. So if you are fan of kanang pag-awit, pwede na ninyo i-collect ang mga worship and praises song, nindot po na siya. Actually, it can heal our soul. Kanang naabito ka sa kabugaton, pero makapaminaw kag awit niya, ikaw mismo mo kanta para sa Ginoo, murag dili kay murag no, tinuod gyud nga ma-uplift imong spirit. There is something within you nga giayo gid sa Ginoo. Kay nga naman it creates an environment nga kanang conducive sa Holy Spirit. Kay kung mag-awit ta, balang Espiritu Santo malipay pud siya. Kay naaman siya kanang naay atmosphere for the Holy Spirit. Pero gani gala banat rock music, wala atmosphere ang Holy Spirit ana. Ang atong atmospheres nga gina-create conducive for satanic force. Mao nang imbis nga lugmok ta nya nagakanta pagid tag katong mga broken-hearted song, all the more mulugmok tag maayo, mas mabroke tag maayo. Kaya nga naman dili siya makatabang. Not unlike kung mag-sing ta og worship, maka-uplift siya sa atong spirit, maka-heal siya sa ato deep inside sa ato ang kasing-kasing o makahatag po siya sa ato og kanang restoration. And malipay po ang Ginoo at the same time. Kaya nga naman, siya man ang author laman sa mga pag-awit. So Moses, wag siya kalimutan na after they pass through or na-cross nila ang Red Sea, inubanan po sa ilahang guide map, maoning pillars of clouds, na ang Espiritu sa Ginoo pinaagi sa iyahang tungkod, gigamit to na once you imo nang kuan imuhang tungkod, the river will be open and they walk on the dry land. And ang ilahang gilaktan hayag, pero ang kini apas mo gid ang Egyptian, ang sa Egyptian ang ilahang area nga ilang kuan ngit-ngit kasi makakita adtong ngit-ngit man, pero sa ilang hayag because of the pillars of clouds nga nag-create og naghatag sa ila, nag-provide og light nga gikan sa Ginoo. So this is amazing journey nga gipakita gid sa Ginoo nga if you are with me, who can be against you? Walay bisan kinsa nga makahilabot kaninyo. And na-reveal gid to sa Ginoo. Salamat sa Ginoo because they've crossed over the journey, and kana nga journey crossing sa they worship the Lord. And kauban si Moises, nag-awit sila sa Ginoo, pasalamat. Makita nato din I will sing to the Lord. Kay nga naman ingon siya gipanglimbuwad niya sa dagat ang mga kabayog, ang mga nagkabayo niini. Tanan nga mga tao sa mga Ehiptohanon nga niapas way nabilin. All the riders ng lagpot, mga kabayo. Ang Ginoo maong naglig-on ko tig panalipod. Siya mao'y nagluwas kanako, siya ang akong Dios.
ug daygon ko siya. So sa atong mga sitwasyon karon nga naatay mga gamay nga kadaugan, daygon nato ang Ginoo. Nakapasar ta sa quiz kanang nainihatag sa ato og kanang very simple lang nga note. Tama ta sa Ginoo ana. Ngano man kay ang tanan magigikan sa iya ha. And he is ingon siya din niya ang Dios ang Dios sa akong katigulangan ug mag-awit ako mahitungod sa iyang paggagamanan because he deserves all the glory and honor. So tanan sa mga nahitabo sa iya ha, wala gid tay right. Even Moses, wala siya right na moingon sa Ginoo, Lord, nakuha namo ni because I am a good leader. Nakuha namo ni because I believe nga nainganyo nako ang parao nga palakawon ni because I believe nga tungod sa tungkod nga naa ako kanang nahimo kong powerful because I believe nga even sa ako ang dili ko kabalo mosulti but to the work of my brother Aaron na nakuha namo sa ang pamaagi ways na makalingkawas mi. Wala siya nagpasigarbo sa iyang kaugalingon. Iyang gi-honor ang Ginoo sa iyang pagka-majestic. And that triumph kana nga kadaugan nga gihatag sa Ginoo kanila sa imong harianong kadaugan, gipuo mo ang imong kaaway, ang imong kasuko nagdilab og misunog kanila sama sa dagami. Mihuyop ka og nagpundok ang tubig ug mibarog kini nga tulid sama sa paril na bantok og ang kinahilagman sa dagat. So imagine the beauty of the miracle of God even in the ocean. I mean in the river. O katong nga river, di po na basta-basta ang Jordan River. Siguro ang Jordan River karon not as much as kanang sa itsura in the past. Ngano man kay kung mura ra nagkanal, di kayo katingaladaan, no? Pero ma-imagine yun na to ang Jordan River nga katong amazing nga magigilalas gid ang mga tao kay wow natunga ang I mean not Jordan the Red Sea mukuan gyud ang mga tao wow what happened mukaingon because it's Red Sea. I mean Jordan River is the time of Joshua. So at the time of Moses is crossing the Red Sea. So makita na to diri ang picture ba nga dili siya simple nga they naglakaw sila sa kanang dito sa parted sea and then katunga ilang paglakaw nakita nila nga naay future sa unahan. Kay nga naman nakita nila ang ilang lugar nga ilang adtuan. And they know where are they going to. Kay nga naman na ang Ginoo nag-uban kanila. Wala sila kanang wala sila gitagaan sa Ginoo kanang mura bitaw kanang paasa lang sila nga sa tani nakita na to nga prophet is what. Pero wala sila gipaasa sa Ginoo nga inana. Gitagaan sila sa Ginoo revelation. They see the promise of God awaits sa ila into the end of the journey. So inana po sa ato, although siguro sa ato wala pa nato nasabtan, pero there is a promise awaits sa ato ang journey diri sa kalibutan. Dili pa nato ni makuha kay nga naman we are still here on earth and naay mga pagsulay gyud sa madala ta sa atong emotions, sa ato ang mind, sa ato ang mga kanang palibot, madala ta dili ta maka which is really true. Sometimes our emotions and motuo ba ta nga as we grow older ang atong mga hormonal imbalances kanang naay changes sa atong mga hormones. So as a woman, naay mga inana so naatay mga na-feel nga wa nato na-feel before. That's why when we reach kanang menopausal stages, naagid siya impact sa ato So ma-feel gina nato. Di nato na i-deny because that is the development of our being. So ang pinaka-importante is even in that process, kung ang imuhang hormone mag-change but your mindset and ang imuha bitang motivation is still positive,
happy, mo release gyapon siya happy hormones. Kay according to the study, pero dili gini siya study lang, no, this is really true. Kay even nga moagi kay kagkatalagman, pero naa ka sa right mindset, right perspectives, and right mind, and right kanang faith, dili ka ma-distract sa mga bisang unsa nga butang. Kaingon na lang ka, ay nahuman na di ay. Na, kuan na ako, nalagpasan na ako. Kuan magud kay ko, focus magud kaayo ko, nahuman na di ay to siya. So wala nimo na experience ang dili maayo. Which is true. Kay nga naman, kung naatay mga gipagdaanan sa atong kinabuhi, kung magsigitag settled, magunahuna sa atong mga issues sa atong life, unsay bills nato, bayaran, magsige na tagunahon na didto ra gid magdwell ato. Actually mao po ni makahatag sa ato og kanang stress in life. Kung magsige po tagunahon na nga what will gonna happen to me in the future, nya kung magsige po tag-isip og kanang problems, mao po'y mo kuan sa ato mao po'y magpuyo sa ato kay mo man atong ginaisip. Unlike kung naata sa Ginoo, magsige ra tagunahon na og positivity, kanang goodness sa Ginoo, iyang pagkamaayo, and iyang promise ato ang sundon, maghatag siya og nindot kaayo nga kanang results sa ato ang kinabuhi pod. And dili lang kay si Moses, even Miriam, so masabtan nato nga dili pod gikan ang pag-play og tambourines. Ang Israelites, very common gid ang mga playing of tambourines, harps, and mga flute during sa worship. Wala man ang drums, pero naagyud kanang basta instrument nga naga-praise. And one of this nga gi-share diri apod is tambourines. So sa dihang nag-awig si Miriam, ang babaeng propeta, nga igsuon ni Aaron diri sa verse 20, mikuhag tambourine og nagula ang tanang mga babae nga sunod kaniya, and they played and danced. And gitugtog nila ang tambourine og nanayaw sila. Si Miriam miawit alang kanila awiti ang Ginoo kay may mayaon ang iyang kadaugan. Gilimbuwad niya ang dagat, ang mga kabayo ug ang mga nagkabayo niini. So he has won a glorious victory. He has thrown the horses and the riders into the sea. So lagpot lang, no, nga way strength nga, way kalaban ba nga lagpot lang. Inaan na ang pagkanindot gid kaayo pag naa kita sa Ginoo. He is our defender, our protector, our savior. So tan-awa ang ilang mga reactions. Nalipay pod sila sa Ginoo. Wow, and they were really amazed and they praised the Lord. So inana lang gyud nga awit lang kita sa Ginoo, even in the times of victory, masking sa times of our pains and suffering, naagihapon tayo mga pag-awit, kini man kita pasagdan sa Ginoo. So for 3 days, sa tulo ka adlaw, wala sila dili na ta mo adto sa ang pait nga tubig, so the bitter water. So during that time, wala sila nindot nga tubig. So imagine that, even sa ilahang victory, naagihapoy pa test of faith, no? Gikan sa dagat nga pula gidala ni Moises ang mga Israelita ngadto sa kamingawan sa shore. Sa tulo ka adlaw wala sila nakitang tubig. So after the one victory, na test of faith, another victory, test of faith. So niya miabot sila sa Mara apan wala sila makainom sa tubig dito kay nga naman pait ang tubig, di nila walay kuan, di maayo ang iyahang I don't know how bitter, pero pait gid siguro kay wa may sama nga pait nga tubig. Wa ko kahunahunag na ipait nga tubig. Na ay tubig nga kanang lubog or not good. Pero dili siya bitter. Pero this time pait gid siya, mo na nga sa lugar sa Mara wala sila nakainom og tubig kay pait man kini kaayo busa kinahanglan. So ginganlan kinig Mara. Sa verse 24, nagmulo ang katawan kang Moses. Siyempre, after that, siyempre, wala may tubig. After the wonderful, amazing victory, marad na po sila na kuan nga, may tubig. So, tubig ang ilang gikinahanglan. Katunta, simple ra na kayo ba? Pero, kuan kay sila ka nang nagamurmur gid sila sa Ginoo. Gamay-gamay lang gani gamurmur na. Nakalimot na pud sila after the milagro nga gihatag sa Ginoo. Unya nag-ampo si Moses sa Ginoo, gipakitaan siya sa Ginoo og kahoy. Yung sa gihimo niya, giitsa
giitsa ni Moises ang kaway ngadto sa tubig, nawala ang kapait sa tubig. So amen. That instant. Unsay naa sa kahoy, wala. Pero unsa ang naa sa kay Moses, ang gahom nga gikan sa Ginoo. Ang balaang pulong nga gihatag sa Ginoo. Og salamat sa Ginoo kay iya ang pakitaan kung agi siya ka milagroso. Bisan sa mga simpleng butang na ang Ginoo nagauban ka nato. And salamat gyud sa iyang pagkamaayo kay gilig-on kita sa Ginoo kanunay o giproteksyonan kita sa Ginoo. So ilahang pagmulo natubag dayon. In that short period of time, tagaan din sila tubig didto, gihatagan sila sa Ginoo kasuguan o didto gisulayan usab niya sila. Mingon siya kung maminaw gayud kamo kanako ang Ginoo nga inyong Dios ug buhaton ninyo ang giisip ko nga matarong og magtamod kamo sa akong mga sugo magtuman sa tanan kong ipabuhat kaninyo, dili ko kamo kastigohon sa bisang unsang sakit nga akong gipahamtang sa Ehipto. Ako ang Ginoo mo'y nag-ayo kaninyo. 27, unya miabot sila sa ilim diin may 12 ka tubod og 60 ka kahoyng palmera. So there were 12 springs. Wow. That is amazing. 12 springs and 70 palm trees na nag-come sila dito with a plenty of water. So salamat gid sa Ginoo sa iyang paglig-on. Grabe ka maayo ang Ginoo no sa ato ang kinabuhi. Bisang gabagot-bot na ni mga Israelita naagi ang iyang provision. And I know sa ato mga kinabuhi naagi mga time nga gabagot-bot kita. Atay mga time nga nagsige lang ta og reklamo. But the grace of the Lord and His mercy is overflowing. Makaingon na lang kita sa Ginoo nga. Makaingon na lang gid ang Ginoo sa ato nga naunsa naman ni ako ang bag-o lang gipakita ang milagro. Kagrabe ato nga milagro karon nagliklamo sa tubig. Ano din ang tubig simple naman na kayo ko man nang himuon. So right then and there the water became tasty. Yeah, so from bitter to tasty. Kinsay makaingon nga pinaagi lang sa pag-itsa sa kahoy. Kay kung wala instrument magod nga himuon si Moses. Syempre dili nila makuan, dili nila makita nga gikan gini sa Ginoo. So kato nga kahoy nahimo tong instrumento, but it was the power of the Lord nga naghatag ato nga tubig nga mahinluan, malami og syempre dili lang kay ang makainom sila tanan, dili siya pangit nga tubig kay nga naman clean water, tasty water, and tanan nila na enjoy nila ilang journey kay nindot kaayo ang mga tubig, like for example 12 ka tubod sa kamangitaan na pwede na ka manglaba kalusog tubig, and there were 600 people, 600,000 men. Way labot bata og makuan, they need water. Unsaon nila og walay water. Pero giandam na sa Ginoo. Mao gani adto sila ang mga lugar anong didto magid sila gipaad na sa Ginoo. Hindi man na mo shortcut. Long cut na siya. Pero gihatag na sa Ginoo because gusto sa Ginoo nga siya gid pasidunggan sa ilang journey. Gusto siya nga dili mag-turn back ang mga tao sa iya. Dili mo ingon nga asa naman ta? Asa naman ni kay kung napaspas pa to di mingo sila biliban na gid mo sa mong sarili, pero tungod niini kinahanglan sila always magdepend sa Ginoo. Dahil kay ilang journey wala sila kabalo sa sila moadto, wala sila kabalo sa idangatan nila, and they have to fight para makonquer nila ang every land nga ilang i-possess ug ang land nga ihatag sa Ginoo sa ila. So they need the power of the Lord. And this is one of the greatest example nga gihatag sa Ginoo, tubig nga pait nga tubig nga nahimong kanang lami nga nindot nilang imnon. So I know we have struggles in life kung sa man ang mga butang nga murag nakapalong sa atong faith sa Ginoo. I hope this word of God nga ato ang natun-an karon makahatag ni siya og kanang kanang ma-refuel ta pag-usab nga sakto gyud nga kinahanglan gid itang magpabilin diha sa Ginoo. Kay kung kita lang sa atong kaugalingon wa gid tay mahimo sa atong kaugalingon. And because of God, kitagaan ta niya og kanang kadaugan, and because of God, He provides everything for us. Salamat sa Ginoo. And salamat gyud sa iyang revelation, sa iyang
matag usa ka kinabuhi kanato. Kay kani karon sa atong kinabuhi dili man nato ni matagamtaman the same exactly sa ilahang natagamtaman, but we can have our own testimony of faith. So unsa man nga mga testimony of faith nga milagro nga gihatag sa Ginoo kanato, himuan na siya nga one of the greatest testimony nga i-share nato sa uban labi na sa wala pa nakaila sa Ginoo. Ma-feel nato ba nga ang usa gid sa nindot nga testimony kana bitong na-experience gid sa tao nga kanang dili lang kay kanang kuan pero kanang kung unsa gid sa Ginoo ba. And I know na tay mga sarili nato kita naman ang mga witnesses. Kita na ang naay mga testimony of faith nga pwede nato na i-share sa uban. So gamito nato na for the glory of the Lord. Thank you, Lord, sa iyang pulong iyang gihatag kanato karong gabi. Salamat sa iyang mga pulong nga naghatag kanato og kana always kanang believing in victory, believing in miracles, believing in the process of the blessings nga gihatag sa Ginoo sa umaabot. Wala pa nato nangkon pero kanunay na iyang gihatag sa ato. And the reward nga iyang gihatag sa ato which is eternal life nga maangko na ginato na kay syempre nato diri sa kalibutan daghang mga balatian, vulnerable kay ta sa mga emotions nato, dali gamay-gamay pwede ta ma-stumble or di kaya magkasakit. So na yung mga inanang instances, but in heaven there will be no more tears, no more suffering na anagin ang kalipay. So one of the greatest rewards nga gihatag na sa Ginoo. And on this earth, we are His ambassador. I-practice na nato na nga naatay pag live a whole life according to His will and glory. Amen. Dalagan ang Ginoo. Salamat sa iyang pulong karon nga gabi. God bless everyone. And God bless the word of God nga atong natun-an. Kung naatay mga pangutana ikadugang, amen, pwede na ta mag-share na nahotdan siguro sila og pero mobalik na to siya. Amen. Kinsa man na ay mga ikadugang questions or clarifications may tungod sa pulong sa Ginoo karon nga gabi, naa pa ba? Natay mga spiritual takeaway. Amen. Amen. Sige ako, praise God. Salamat kaayo sa Ginoo sa iyahang pulong nga iyang gihatag kanato karong nga gabi. Gabi naman diri sa amo pod. So praise God. So ako lang diri pod nga i-share diri sa Word of God sa topic karong nga gabi, Exodus chapter 15. So it's all about kining apart, ang pait nga tubig or the bitter water. Nga dinhi-ingon siya dinhi. At gikan sa pulang verse 22, gikan sa pulang dagat gidala ni Moises ang mga Israelinhon sa kamingawan sa Shur. Tulo ka adlaw silang nagbakta sa kamingawan ug wala gayud sila'y nakita nga tubig. Sa dihang nakaabot sila sa Marah, nakakita sila og tubig apan dili sila makainom kay pait ang tubig. Mao kana nga giganlan kini lugar nga Marah. Tungod niini mireklamo ang mga Israelinhon kang Moises, unsa na lay atong imnon nini? Busa nagpakitabang si Moises sa Ginoo, gipakita sa Ginoo kaniya ang usa ka sanga sa kahoy, gilabay kini ni Moises sa tubig ug nawala ang kapait sa tubig. Didto naghatag ang Ginoo niini nga tulumanon ug sugo sa pagsulay kanila. Kun mosunod kamo pag-ayo kanako ang Ginoo nga inyong Dios ug maghimo og maayo sa akong atubangan ug mutuman sa akong mga sugo ug mga tulumanon, dili ko ipadala kaninyo ang mga sakit nga gipadala ko sa mga Ehiptohanon kun dili kanunay ko kamo ayuhon. So praise God. Salamat sa Ginoo nga kini nga word of God nga iyang gihatag, bitter water. So makita nato how God works miracles gyud. So diri nga kahimtang bitter, nahimo siya nga sweet. Maybe sweet kay ma-relief man ka no, refreshing and sweet. And then pero gyud nahimo siyang bitter, that's why ginganlan siya Mara. So ang word nga Mara is bitter. So na istorya pod ni one of the favorite nako nga book, Ruth, nga niingon dito si Naomi, ang
ugangan ni Ruth nga nganlan lang siya og Mara tungod sa kapait nga iyang na-experience sa kinabuhi nga nawala iyang asawa, iyang duha ka anak, unya napagid sila sa lugar nga nagkalisod-lisod. So mao na nga pagbalik niya dito sa Bethlehem nga ilang dapit, iniadto man sila sa dapit sa Moab, mao na iyang mga anak nakaasawa og mga Moabites, mao na siya si Ruth. So pagbalik sa Bethlehem, dili na ang iyang ngalan Naomi or Naomi, kundi Mara na. Gusto niya tungod kay ang kapait nga iyang na-experience sa kinabuhi nga for 10 years tanan to nahitabo sa iyang kinabuhi, nawalan siyang bana, nawalan siya duha ka anak, na tinuod na siya nabilin nga kanang umagad nga si Ruth, umagad ba na or daughter-in-law. Pero sa iyang kinabuhi sa gihapon naa ang pag-worship niya sa Ginoo, but at the same time i-acknowledge gihapon niya ang bitterness nga iyang na-experience sa iyang kinabuhi. So same with our spiritual life nga sometimes maka-experience ta og mga bitterness. So ang Ginoo, He is powerful, kanang gamhanan sa tanan nga pwede man to nga iniinom nila sa tubig fresh, refreshing, walay mga pait. Pero sa gihapon gusto sa Ginoo ipakita niya ang iyang pagkagamhanan nga ma-experience usa sa mga Israelinhon ang ing-ani nga experience para ma-experience po nila kung unsa pagkamaayo or mamuhat ang Ginoo sa ilang mga kinabuhi. The same with us nga naatay mga bitterness, pero kini siya nga mga bitterness kanang in terms of mga sa atong physical, minds, emotional, kawalad-on, provision sa Ginoo nga makaingon ta nga walang-wala nga makaingon ka nga asa nako kuhaon kini nga mga panginahanglanon or unsa man ni akong gibati like Priscilla no sa iyang experience at ako pod physically na apoy mga gibati makaingon ka nga usay maka-question ka pero dili nimo ma-question ang Ginoo tungod kay na-experience nato ni aron ma-experience pod nato how God works and heal in us, dili lang kay sa atong physical outside, apil usab ang atong spiritual nga bahin nga ayuhon sa Ginoo. So mao na ang pagpamuhat sa Ginoo. So ang ato is to trust in the Lord. Na ay times nga magreklamo pero sa gihapon God still provides. Pero ang Ginoo gusto niya obedient ang atong heart nga sa kanunay to obey diha sa iyaha. Pero kung naatay sometimes mag-alanganin, so come to Jesus sa gihapon. So kay ang Ginoo na side man sa tanan natong mga kung unsa ang atong mga gikinahanglan, kung unsa ang atong mga tanan nga mga gibati sa ginaton itugyan sa Ginoo. So praise God because He is God, our living water, nga siya ra gyud mag-fulfill sa tanan nato nga mga dryness, kung unsa man ang spiritual dryness sa atong kinabuhi. He is through the Holy Spirit nga mao'y mag-sustain sa atong spiritual life nga kanang mahimo bitaw tang fruitful and mag-progress, mag-grow ta like a small plant nga bisbisan nimong tubig mag-grow siya. So ingon ana usab ang pagpamuhat sa Ginoo. He is the living water. So salamat sa Ginoong Dios sa iyang pagkamaayo, ibalik na ko kani ang tanan kay mayaan. Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Thank you, May, sa mga kadaugan, mga additionals, and si Weng. Oh, yes. Good evening sa atong tanan. Thank you so much, Gay and May. At this point of time, I would like to read a certain verse na gibasa na ni ganina but kay diri man ako kaon akong additional sa makita siya sa verse 20 o 21. Unya, verse 20, unya si Miriam nga propeta o igsuon ni Aaron mikuhag tambourine o gipangunahan ang mga babayi sa pagtambourine o sa pagsayaw. Ug mao kini ang iyang awit kanila, pag-awit kamo sa Ginoo tungod kay nagmadaugon gayud siya. Gitambog niya sa dagat ang mga kabayo ug ang mga nagsakay niini. So, nakita nako din ni unsa ka importante ang pag-respond nato sa power and gahom sa Ginoo sa iyang pagluwas kanato og katlabi na ka sa experience nila no nga nag-lead ni si Miriam sa pag-worship no. Dako gyud role ang mga
mga women no in terms sa pag-respond ba sa kaayo sa Ginoo. Gimension ganina ni May na si Lord ang ato ang spiritual living water nga maka-satisfy sa atong any spiritual dryness. So wala ko ganina bunta kanang pagbata na ako na-sense na ko nga hala ngano dili excited akong heart to stand up, maligo kay moadto sa church niya. Nagmuni-muni pa ko. Ikaduha ko nagmuni-muni ko what's wrong? Yeah, siguro na-sense niya akong giduol na iya akong gi-motivate siya daghang salamat daw sa Ginoo kay nakakita pa mi niya nagkanta siya pagdasig hilig pa gud na siya mag-imbento og song ba nga on the spot nga unsa iyang gustong ipag-minister sa kuha. Nga ni-smile ko, yeah honey tama nana ko. Then I just turned on my laptop, my worship song kanang mga Bisaya worship song nga ganahan kay nako example ikaw ang kusog kanang example kanang song ang title na Adto Ta sa Langit kana ikalit lang og kanang ka-boost akong spiritual desire to worship the Lord. Nga na-remember na ako tong libro nga ako nabasa kani si Darlene Sheck ang testimony ana when she wakes up early in the morning kanang para mo follow daw iyang spirit or mind and body pagising niya sa umaga she will quickly lift her two hands in the heavens and maghatag din siya praises dayon sa Ginoo kay mo follow daw dayon ang iyang entire being no. So kung unsa imong gesture baka nang pag mo imagine na pag mo lift kasi imong hands, di ba mura go follow na tayo ka na mo grow na dayon siya. Sa ako ang side kay most of the time, the moment I play kanang song and then I use my speaker, lahi po check impact sa kuha. Kung makatabang gyud ang worship nga ma-energize ka I mean ma-lead ka diha sa Ginoo. Nga lahi pod ang impact kung wali ako ang basaho, ako ang paminawon in a day, no? Mga corrections ana. So salamat kay ko sa Ginoo no. So nakita nako nga grabe gyud ang power nga gipakita sa Ginoo ani nga event. Giliken si God ito as a kanang soldier or mandirigma, no? Grabe ang pagkuan sa iya kay siya gyud ang nakiglaban para sa mga katawan sa Dios. Nya ang response is we really have to sama kay Miriam gipangunahan ang mga kababayen-an nga daygon pasalamatan sayawan kantahan ang Ginoo sa kaayo sa deliverance nga gihatag. Kita giluwas kita sa Ginoo purposively to worship the Lord. Yeah. Dili na to nakalimtan. Although naa gyud tay mga work, example kanang mga reach out program, ministry pero pag ang pinaka purpose ba jud nga nang giluwas sa Ginoo is our intimate relationship sa iya ha. So dako kay kog pasalamat nabasa na ang nabasa na ako ni siya in the past no. Pero lahi na pod nga learning ako ang lahi na pod ang emphasis ni Lord sa ako kanang worship na pod. Worship me Lowell tungod kay gi-deliver ko kamo sa mga daghang mga lisod na situation, lisod na mga kuan. But then giluwas ko kamo not just for you to sit, relax, dulang hayaw, but to spend time with me para mas daghan mog oras para sa kuha. Daghang kay salamat, Gay and May, ug kanatong tanan. Amen. Ang Ginoo panalangin sa ato ang Bible study karon. Dako ko pasalamat niini nga I have to Amen. worship the Lord and then whether naatay bitter water or naay good water, honor the Lord. You pray, di ba? Salamat kayo. God bless us. Salamat. Amen. Praise God. Salamat. Amen. Glory to God. Salamat sa mga Dugang, Weng, and May. Praise the Lord. Amen. So let's close our topic in prayer. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, sa imong pagkamaayo. Salamat, Lord, because gituduan mi nimo karon how to worship you in spirit and in truth in response sa imong mga kaayo nga imong gihatag nga every time we worship, Lord, na makahatag ini pag-lift up sa among spirit, Lord. Every time we worship, in honor you, Lord, in honoring you sa among pagpasalamat, Ginoo, maghatag ni sa amo og kanang kalipay sa among kasing-kasing. Kung kami nagmasulubon, maayo mi Ginoong Dios. Kung kami naami sa
dili maayo nga mindset, Ginoo, ikaw mag-ayo ka namo. Salamat Lord kay luyon ining tanan Lord, gi-remind mi nimo Lord nga kinahanglan gid ay mi magsimba kanimo, magpasalamat kanimo. Dili gid ay mi angay nga maghunong sa pagpangalagad, Ginoong Dios. Salamat kay ni Ana. And sa tanan nimong paghimuon pa, Ginoo, tudloi kami how to speak praises and thanksgiving, how to give worship and to have intimate relationship diha kanimo, Lord. And when the time nga na mga dryness sa among spiritual life, Lord, give us your overflowing grace and mercy nga ang imuhang pulong, Ginoo, nga sama sa living water nga maghatag ka namo katagbawan. Tudloi kami, Ginoong Dios, nga we were like a trees nga gitanom dito sa stream waters na basing unsa ang hagunos sa tubig, Ginoong Dios, di kami mapalid because our roots are planted deep into the kanang streams of water o gikan gini kanimo tanang kadaugan kanimo lamang, O Dios. In Jesus mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Weng, ang sa imong mga prayer request?